Ako si Dale Bartalaba ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa kapulisan. Usa ka lalaki ang nakaplagang naglutaw sa Rio Grande de Mindanao sa Poblasyon 1, Cotabato City. Para sa dugang detalye, ani ang report ni Sandra Cerilla, i-brigada mo. Natukoy na ang pagkakakilanlan ng isang bangkay ng lalaki na naunang nakitang palutang-lutang sa ilalim ng Matampay Bridge, Poblasyon 1 kahapon ng umaga. Sa panayam nga ngayong umaga kay Police Station 1 Commander Police Major John Vincent Bravo, kinilala nito ang bangkay na si Israel Abdul Rahim, 23 years old, na residente ng Barangay Gang, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nagtamo naman ito ng multiple gunshots sa kanyang dibdib na posibleng sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Ayon pa kay Major Bravo ay patuloy ang kanilang ginagawang investigasyon kaugnay sa kung ito ay ang nakainkwentro ng PNP sa bahagi ng Purok Torreon, Barangay Poblasyon 1, Cotabato City na napaulat na nakatakas sa tumalon sa ilog matapos ang inkwentro. Ito si Brigada Sandra Cerilla in the heart of changing lives, Brigada News. Gi-hostage sa usa ka amahan ang kaugalingong anak tungod sa dakong selos sa iyang asawa. Para sa detalye, i-brigada mo Marco Polo Muta. Nakakulong ngayon ang isang 27 taong gulang na ama na taga-barangay Tulungatong dito sa Zamboanga matapos itong i-hostage ang sarili nitong anak na isang taong gulang pa lamang dahil umano sa selos sa kanyang asawa. Kinilala ang suspect na si Carlo Tumampal na taga Zone 7 ng nasabing barangay nitong lungsod. Sa panayam ng Brigada News FM Zamboanga sa suspect, aniyay, ayaw niya magtrabaho ang kanyang asawa dahil gusto niya ang asawa niya dapat ang mag-alaga sa kanilang anak at hindi siya. Gayunpaman, nagsiselos na rin siya sa kanyang asawa at meron na itong ibang karelasyon kung bakit lagi itong nag-overtime sa trabaho. Sabi po na hindi, yung trabaho, di pisat bata. Nasa Manila Grande, pila Manila Puminggola. Gabi pa lamang bago nangyari ang pag-hostage, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang mag-asawa na sina Carlo at ang asawa nitong si Jezebel dahil rin umano sa trabaho at matinding selos. Pagdating doon, kausap na siya ng mga police natin na nandun, at saka yung mga ibang barangay officials na nandun. So, we've decided na mag-step up para kausapin siya, yung suspect. Pagka-umaga, kinuha na ng suspect ang anak sa asawa at dinala ito sa bahay nila. Agad namang huminang sa klolo ang ina ng bata na si Jezebel sa barangay at kapulisan. Sabay ding dumating ang mga pulis at task force Zamboanga para isalba ang isang taong gulang na bata na dineklara na hostage ng sariling ama. Hawak ng suspect at ama ng bata ang isang kitchen knife at nakatutok sa katawan ng bata. Nakuha rin ng pulis ang kutsilyo at ang bata at inaresto ang suspect. Nahaharap ngayon ang suspect na ama ng bata na patong-patong na kaso na isinampa ng asawa nito at pamilya laban sa nasabing ama. Ito si Brigada Marco Polo Muta in the heart of changing lives. Brigada News. Ang pamilya sa 51 anyos nga babae nga biktima sa pagpamusil patay kaniadtong Sabado sa hapon sa Diversion Road dul sa kanto Bypass Road, Maa, Davao City. Alang sa detalye, i-brigada mo Gib Maing. Ang yuog tabang sa publiko ang pamilya sa 51 anyos nga gipusil patay niadtong Sabado sa hapon sa Diversion Road dool sa kanto Bypass Road, Maa, Davao City. Nihangyo ang anak sa biktima nga mangayo og kopya sa CCTV footage kung ado naman og kung si kinsa ang ado ni dashcam ato sa panghitabo aron makatabang aron ilang maangkon ang hustisya. Kahinunduman, alas 2 hapon niadtong Sabado, gipusil patay ang biktima nga si Annabel Cosido Ilisagaki, 51 anyos, bulag Sabana, self-employed, residente sa Block 5, Lot 5, Espino Subdivision, Dumoy, Davao City.
sa investigasyon sa MAA PNP sakay ang biktima sa gimaniho ni ini nga color gray nga Ford Everest samtang nga pagawas kini sa Power Asia Integrated Sales and Allied Services Compound nga gipanag-iyahan sa iyang anak nga si Chat Elisagaki nga nahimutang sa nisgutang lugar. Duha sa tulo ka masuspek nga sakay sa motorsiklo ang niabot at tubangan sa iyang gimanihong sakyanan o gipusil kini sa makadaghang higayon. Patay on the spot ang biktima samtang ang masuspek paspas nga nikagiw padulong sa south nga bahin sa Diversion Road sakay sa ilang getaway vehicle nga Honda CRF. Sumala pa ang biktima nalambigit kaniadto sa investment scheme isip usa ka agent sa Rygen og sumala pa konektado kini kay Rico Garcia o Paul Auditor isip business partner. Na-recover sa crime scene ang tulo ka deformed slugs o 5 ka fired cartridge cases sa .45 caliber pistol o personal belongings sa biktima. Ang haya ana karon sa Cosmopolitan Funeral Homes, Camus, Davao City. Gikan dinhi sa Davao, kini si Brigada Gibmaing in the heart of changing lives para sa Brigada Mindanao. Kasong kalapasan sa Republic Act No. 7610 con Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ug serious illegal detention ang atubangon sa usa ka lalaking nang dagit og apo sa iyang kanhing karelasyon. Para sa dugang detalye, ibrigada mo Alex Mapoy. Giangkon sa responsabling lalaki nga tungod sa naghinubra ning gugma og kamingaw, gikuha ang apo sa kani ka relasyon nga lula aron lang magpakita kini kaniya. Siya mao si Ernesto Duldulaw kinsa nagdala usab sa mga alias nga Jonathan Duldulaw og Dosri Pinida nagpuyo sa sentro San Antonio, Isabela, Cagayan Valley. Matud ni Police Master Sergeant Michelle Edera Larissa, ang Community Affairs Development Officer sa Claver Municipal Police Station, dugay na nga wala ikita sa suspetsado ang kani karelasyon nga lula. Human sila nagbulag og tungod sa kagustuhan nga sila magkita, wala silaing nahuna-hunaan nga buhaton kundi ang pagkuha sa babaeng apo sa nisigutan nga nag-edad pa og 9 anyos o gidala diha sa Tagum City. Saysay pa ni Larissa, iuli matud pa sa suspetsado ang bata nga gikuha kung nagpakita kaniya ang kanhi karelasyon nga lula sa biktimang bata. Una nang naluwas sa iniusang puwersa sa Claver Municipal Police Station, Davao del Norte Provincial Office ug Tagum City Police Station ang biktima og naaresto ang suspetsado. Human nagpadala og hulagway sa inahan sa bata nga nagpahibalo nga ana kaniya ang biktima og ibarter kini sa apuhan. Natultulan ang nahimutangan sa suspetsado og sa bata tungod ra usab sa hulagway nga gipadala nga ana kini sa usa ka mall sa Tagum City. Kasong kalapasan sa Republic Act No. 7610 con Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act og serious illegal detention ang gipasaka batok sa responsable. Wala pay labot nini ang daang kaso nga giatubang ang paglapas sa Republic Act No. 10883 con New Anti-Carnapping Act nga dunay piyansa balor 300,000 pesos. Gikan dire sa Dakbayan sa Butuan, kini si Brigada Alex Mapoy para sa Brigada Mindanao. Usang patay og 16 ka mga pamilya ang apektado sa nahitabong sunog ngadto sa barangay Kauswagan, lungsod sa Lagonglong, Misamis Oriental. Para sa detalye, ibrigada mo Claudina Lusak Pandita. 16 ka pamilya ang apektado sa dakong sunog sa Purok 1A Barangay Kauswagan, lungsod sa Lagonglong, Misamis Oriental. Sumala ni Lagonglong Fire Station Officer in Charge, Fire Marshal Senior Fire Officer 3, Pakito Pamisa. Nga sa nahitabo nga sunog, 8 ka panimalay ang naugdaw ug usang nakabsan sa kinabuhi. Din usa ka PWD ang biktima nga nailang si Nestor Capol Jr. Sa tunot nga na ay casualty tungod adto PWD siya from Athensburg unya siya mismo nigdos balay din nabiyaan sa iyang mga unya sa atong paggandak sa initial investigation dito ko nag-originate ang sunog. This is a scrap family na. Ang sa akong info nga po, sa atong siyang butan na kapitan diya sa Barangay Kauswagan, si Kapitan Puanan, yan i-accommodate na sa iyahang Puan, cover.
Una nang migawas sa investigasyon nga nagsumikad ang sunog sa kusina nga bahin sa panimalay sa pamilyang Kapul. Din doon na matudpay ni Lungaga ang mga panimalay nga naugdaw pulos gama sa light materials. Mukabat sa 87,000 pesos ang gibanabarang nga structural damage sa mga sunog ug lauman nga mosaka pa ang maong kantidad depende sa deklarasyon sa mga apektadong pamilya nga nasunugan. Temporaryo karon nga nagpuyo ang 16 ka pamilya nga nabiktima sa sunog sa covered court sa Barangay Kauswagan, Lagonglong, Misamis Oriental. Gikan sa syudad sa Cagayan de Oro, kini si Brigada Claudina Lusak Pandita. In the heart of changing lives, Brigada News. Tulo na ang nadakpan nga gitudlong sospek sa pagpatay sa magtiayong tapadan sa Alyosan, Cotabato. Unang misurrender ang paryente sa magtiayon ug pagkasunod na adlaw laing duha ka sospek na sab ang nadakpan. Ani ang report ni Eva Molina, i-brigada mo. Balog na sa prisuhan o manadakpan sa mga sakop sa Alyosan Municipal Police Station ang tulo ka mga suspetsyado sa brutal nga pagpatay sa magtiayon nga sila si Berting Pandita Tapadan ug Aisa Tamay Tapadan dito sa Barangay Upper Mingading, Alyosan, Cotabato. Giila ang manadakpang suspect nga sila si Amiruddin Tapadan alias Boy Tapadan nga unang mi-surrender, Yasser Balad ug Humidi Balad, pulos mga residente sa maong lungsod. Kay baluan giangko ni Boy Tapadan nga siya ang nagpatay sa magtiayon nga iyang tungod sa utang. Samtang ang uban pa nilang mga kaubanan ang padayong ginagukod sa mga sakop sa 34th IB Philippine Army, Alyosan Municipal Police Station ug mga sakop ni Maguindanao former MP Merit Abdullah Hamza alias Commander Transceiver. Nanawagan ang mga otoridad ngadto sa mga suspetsyado nga mo-surrender na lang tungod padayon silang gukdon og sikupon aron nga mobayad sa ilang mga salaod nga nahimo. Report gikan sa Alyosan, Cotabato. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina, in the heart of changing lives, Brigada News. Patay ang usa ka lalaki. Human nga mibangga ang iyang motorsiklo sa usa ka pick-up nga sakyanan. Samdan ang usa ka babaye nga igo lamang kini nag-atang og bus. Para sa detalye, i-brigada mo, Romel Leda. Dito na rival sa Balay Tambalanan ang usa ka motorcycle rider nga giilang si Joel Lecera A. Lesenia, 57 anyos, nga residente sa Purok 2 San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Samtang sa maron usab ang 20 anyos nga si Jane Rose Dupitas, human nga parehong nabanggaan og usa ka pick-up sa Purok 18, Dabong-Dabong, Mailag, Valencia City, Bukidnon, alas 10:20 sa milabay nga buntag. Giilang ang driver sa pick-up nga si Justin Oriel Arpilieda y Maravilla, 26 anyos, o litawag residente sa Purok 13 Poblasyon, Valencia City, Bukidnon. Subay sa report sa Valencia City Police Station, migula nga nagbiyahe sumala pa ang pick-up paingon sa southern portion sa lalawigan sa Bukidnon, samtang patabok sa National Highway ang motorsiklo nga gamaneho ni Lecera apan aksidente ni nga nabanggaan ang maong sakyanan hinungdan nga mitabok kini ngadto pikas nga bahin sa dalan og nabanggaan usab ang babay nga igo lang nag-atang og masakyan padulong sa syudad sa Malaybalay. Dali nga gidala sa Balay Tambalanan ang motorcycle rider apan gideklarang patay sa mga doktor, samtang gapadayon pa ang gitambalan usab ang maong babay. Sa pagkakaron, mga nalambigit nga masakyanan ang gikustodiya sa Valencia City Police Station alang sa tukma nga disposisyon. Gikan sa Valencia City, Bukidnon, ako si Brigada Romilida, in the heart of changing lives. Brigada News. Dugang pang mga balita sa pagbalik sa Brigada. Gipalapdan karon sa Book Mobile Library sa Davao City Library and Information Center kundi CLIC ang ilang serbisyo ngadto sa private schools ug uban pang mga hilit nga public schools nga mohangyo niini. Sumala ni DCLIC Officer in Charge Arnel Enoch. Nakabisita na ang Book Mobile Library sa 47 public schools gikan sa ilang target na 67 ka mga eskwelahan sa ikatulong distrito sa Dakbayan. Samtang nagpahigayon sab ang Book Mobile ug Disaster Preparedness Program aron nga tudloan ang mga estudyante magtutudlo ug staff sa mga tulunghaan nga ilang gibisita. Kabahin sa buong programa ang pagtudlo kung paunsa ang paggamit sa fire extinguisher o basic disaster response. Sa kasamtangan, ang Book Mobile Library mugamit og duha ka mobile library buses.
Dugang butyag ni Enoch nga gitakda sab nga moabot ang mga bag-ong bus aron nga mo serbisyo isip dugang mobile library vehicle. Aron nga mapakusgan ang advokasya nga pagpaningkamot pinaagi sa pagpahibalo o pag-edukar sa mga lumulupyo sa Madrid, Surigao del Sur, mihimo og job fair og National Government Agencies One-Stop Shop 2023 ang DSWD Field Office Caraga. Para sa detalye, ibrigada mo, Pearl Perez. Malampusong ni Salmot ang DSWD Field Office Caraga pinaagi sa Social Marketing Section sa gihimong Job Fair og National Government Agencies One-Stop Shop 2023 nga giorganiza sa Public Employment Services Office og lokal nga panggamhanan sa Madrid, Surigao del Sur niadtong adlaw nga Biyernes sa Mayo 12, 2023. Ang kalihukan magasilbing agianan sa Field Office nga mapakusgan ang advokasiyang pagpaningkamot pinaagi sa pagpahibalo og edukar sa mga lumulupyo sa maong lungsod kabahin sa nagkadayang programa o serbisyo nga gitunol sa ahensya. Ang mga queries at concerns sa mga lumulupyo susama sa Social Pension for Indigent Senior Citizens Program o Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang gisanong sa mga information officer sa DSWD Field Office Caraga. Ang kalihukan gihimo aron hingpit nga mapaduol ang mga lumulupyo sa programa o serbisyo nga gitunol sa ahensya. Kini si Brigada Perla Perez in the heart of changing lives, Brigada News. Nagpahayag ang Land Transportation Office kon LTO-12 nga maghatag sila og libreng theoretical driving course kun TDC isip tabang alang sa mga muangkon og students permit. Para sa detalye, ibrigada mo Jed Sebanes Gape. Ginklaro sa subong sang pamunuan sang Land Transportation Office kon LTO-12 nga para lamang sa mga pigado nga individual ang ginatanyag nga libre nga TDC o kon theoretical driving course sang ahensya. Nang ginpayag ni Macario Bong Gonzaga, Regional Director sang LTO-12 sang ma-interview sa 95.7 Brigada News sa Coronadala. Suno kay Gonzaga, yara sa 50 tag sa kasimana ang ginabato sang ilataratapan para igapaidalom sa libre nga TDC. Gindugang pasini nga madamo na sa bugos nga Reyon 12 ang ginpaidalom sa TDC nga bilang bulig sang ahensya agud makaangkon sa student permit o kon SP kag driver's license ang tagsa ka mga driver sa Rehiyon 12. Ini si Brigada Jed Sebanes Gape in the heart of changing lives, Brigada News. Nahatag na sa mga biktima sa bagyong Paeng ang binuhing hayop sama sa baka, kanding, manok o kabayo isip tabang gikan sa Department of Agriculture aron makatabang sa ilang panginabuhian. Human kini sa nahitabong kalamidad sa barangay Purikay, Lebak, Sultan Kudarat. Para sa detalye, ibrigada mo Ian Alyo. Ibigay na sa mga biktima ng bagyong Paeng ang baka, manok, kambing, kabayo at tissue cultured na saging o saging nalakatan noong Huwebes ng hapon, Mayo 11 taong kasalukuyan sa Municipal Nursery sa Sitio Kamalawit, Barangay Purikay. Ayon kay Municipal Agriculturist Rene Sanchez, sa first batch ng animal dispersal, umabot sa 37 heads ng baka, 28 o 28 heads ng kabayo, 90 heads ng kambing, 400 heads ng manok at dandaang tissue cultured na lakatan na saging. Kinukuha na mo ng ating mga magsasaka na napiktuhan ng bagyong Paeng. Ang ating kambing naman ay i-disperse natin. May na-deliver partially na 90 heads ng kambing. At a total of 300 plus po itong kambing na ito. So we are waiting para sa ibang hayop. Ang nasabing dispersal ay bahagi lamang ng tulong mula sa Department of Agriculture o DA na kung saan plano talaga itong ibigay sa labis na nasalanta ng bagyong Paeng noong Oktubre taong 2022. Saksi sa naganap na animal at tissue culture dispersal si Lebak Mayor Frederick Celestial noong Huwebes at maging siya ay natuwa dahil nakita niya ang muling pagbangon ng Lebakenyos mula sa dilubyong hatid ng bagyong Paeng. Ito po yung mga beneficiary natin na nalista po ng ating barangay. So, alam po natin na hindi po lahat ay ating pong nabigyan dahil siguro sa pagkukulang may lista ka lang mga pangalan. Pero makantay-antay lang po at tayo po ay hinihinto sa pabili ng tulong sa nasyonal, lalo na po sa Department of Agriculture na kung saan ito pong libreng baka, kalabaw, kambing at kabayo ay galing po sa DA Region 12 sa pamamagitan po ng ating pag-request na sana mabalik ko lang man kahit papaano yung mga
na walang hayop nating mga kababayan noong panahon ng bagyong Paeng. Dagdag ni Sanchez, may panibagong batch na mabibigyan ng kahalintulad na tulong mula sa Department of Agriculture o DA sa darating na Mayo 17 sa parehong lugar din. Sa lahat-lahat po ng tumulong dito sa ating mga general directors, lalong-lalo na po sa ating mahal na gobernador, Dato Paksali, at sa ating Vice Governor, Dr. Radin sa Kaloran, sa mga board members, at kung saan sila po ang may malaking bagay dito. Kung paano ito na natupad na hindi natin kasi sila po, din po yung tumulong sa akin para po at tumulong sa akin para sa pagkaluap ng ito mga proyekto. Sa ngayong linggo, hinihintay ang go signal ng Department of Agriculture o DA para ibigay na rin ang corn seeds at abono sa mga benepisyaryo. Ito si Kabrigada Ian Alion. In the heart of changing lives, Brigada News. At ang Brigada Foundation Incorporated para ngadto sa mga kabrigada natog nang inahanglan og hinabang. Alang sa cash donation, mahimok kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account Number 000378400172. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mudangop dinhi sa estasyon o magpalista. Mao ka na mga balita sunod sa 30 minutos gikan sa nagkandayang lugar sa Mindanao. Mga balitang gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa, ako si Dil Bartolaba in the heart of changing lives. O kini ang Brigada